Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Ano ang gagawin mo kapag nanalo ka ng Mega Million sa Lotto? Ay, naku, mapapasana all ka. Alam mo, ito lang po pwede nating gawin. Ito lang pag ikaw, kung sakaling ikaw nanalo, kalma. Kalma. Siyempre naman, wag na natin muna ipagkalat ang balita. Ay, grabe. Pag pinagkalat mo na ikaw ay nanalo, dadami ang iyong kamag-anak at kaibigan, maniwala ka, money is very relative. Bakit? The more money you have, the more relatives you have. Maniwala kayo. At siyempre naman, ang isa pang pwede natin gawin, kumuha na tayo agad ng financial advisor. Oo, yung para matulungan ka paano ba palaguin pa yung pera. Alam mo, sa totoo lang, ang pera ay madali, di ba? Madaling gastusin, pero napakahirap kitain. Pangalawa, protection din po sa pagmamahala ng pera. Siyempre, mas maganda na huwag nyo na ipaalam para ligtas po kayo. Di ba? Yung prize money. Titingnan natin yung mga ibang investment option na ang goal po natin, ulitin nyo. Kung kayo ay nagbigay ng balato at tulong ng tulong sa ibang tao, naku, maniwala ka, mabilis po siya maubos. Pangatlo, kung kayo po ay may utang, bayaran lahat ng utang para wala na kayong problema at siyempre wala ng interest para magkaroon na kayong kapayapaan. At pang-apat naman po, kung may pera na po, ang goal ng pera ay palaguin. Ipumahunan ay, siyempre, ipuhunan nyo. Magnegosyo or if not naman, bumili po ng mga long-term investment tulad ng lupa or let's say, magpaupa na lang po kayo ng mga tinatawag na apartments or ng mga buildings. Siyempre, wag natin po rin kalimutan ang pagtutulong din po sa ating mga kamag-anak at pamilya. Kung tayo po ay nagtulong, huwag mo na sabihin na, ay nanalo ako ng loto kaya gusto kitang tulungan. Wala, magbigay na lang po tayo ng kusa, tahimik lang po tayo. Or if not man, magbigay ng donasyon sa iyong charitable organization, sa foundation, sa churches na gusto nyo talagang tulungan. At siyempre naman, ang pinakamahalaga, ang pagpaplano sa hinaharap. Maglaan ng pondo para sa edukasyon ng iyong mga anak, magtabi ng pera para sa panahon ng kagipitan at kalusugan. At siyempre naman, siyempre, huwag natin kalimutan ang ating retirement fund. And last but not the least, maglaan ka na rin ng certain portion para sa pag-enjoy ng buhay. Di ba? Paglalakbay, or if not naman, pagbili ng bahay, o yung mga bagay na gusto mo na hindi mo pa nakakamit. Pero, tatandaan mo, maglaan lang ng certain portion, ng limit. Huwag nyo pong ubusin. Ang lahat ng mga ito ay mahalaga sa pag-iingat ng tamang plano. Kaya kung ikaw ay nagwagi, ng milyon, pwede mo na akong kontakin si Chinkitan at tutulungan kita paano palaguin ang iyong pinalunan pera. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Habang humihigop ng lakas ang Typhoon Karina, Metro Manila at ilang kalapit probinsya, kabi-kabila na ang baha. Pero sa ilang lalawigan na matinding naapektuhan ng El Nino, ang mga magsasaka, ilang buwan na raw hindi nakakapagtanim. Nandiyan pa lang, nakatiwang-wang pa lang. Hindi pa rin sigurado, sir, kasi hindi natin alam ang panahon. Lalo na ngayon ay parating ang tag-ulan. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. Ilang mga ahensya ng pamahalaan may agam-agam daw sa utos na ito ni Pangulong Bongbong Marcos na kanyang inilahad sa kanyang State of the Nation address kahapon. Pag-uusapan natin. Bagong aabangan sa susunod na PBA season. Mga player, pwede nang mag 4-point shot. Paano kaya ang magiging batayan? At Cebu personality na pinatayo ng 2 oras ang serbidor sa isang restaurant dahil tinawag siyang sir, nagsorry na. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz hikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas!
Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Bahagya pang lumakas ang Typhoon Karina habang kumikilos sa karagatan sa bandang Batanes. Signal number 2 na sa mga bayan ng Itbayat, Basco, Mahataw, Uyugan at Ibana sa Batanes. Habang signal number 1 naman sa bayan ng Sabtang, pati sa Cagayan, bahagi ng Isabela, Apayao, Ilocos Norte, Aurora at Catanduanes, maging sa mga isla ng Polillo at Calaguas. Dito sa Metro Manila, wala pang wind signal pero apektado na rin tayo ng mga pag-ulan. Mula sa Maynila, live na magbabalita si Mobile Journal, Merymon Reyes para sa update. Merymon, nasaan ka eksakto at kumusta ang panahon dyan? Cheryl, nakatayo tayo dito sa Espanya Overpass at hindi pa natin nakikita mula kaninang umaga hanggang ngayong tanghali si Haring Araw. Sobrang makulimlim pa rin talaga ang langit. Pero kung titingnan din naman natin ngayon, pati yung daloy ng trapiko hindi pa naman ganun ka-apektado kasi yung mga boat lanes na bound papuntang QC Circle, QC Rotonda, saka yung linya papunta naman ng Moraita at Quiapo, hindi pa naman apektado, hindi pa masikip yung daloy ng trapiko. So far, normal pa. Pati ang mga public transport, nandito pa rin naman lahat. Wala pang naapektuhan sa mga operasyon tulad ng LRT. Ongoing pa rin naman ang operations nila. Cheryl. Merymon, kilalang bahain yung pinwestuhan mo. Nakaikot ka na ba at sa iyong pag-iikot, nakakita ka ba ng mga binahang lugar? Yes, Cheryl. Bago tayo tumayo dito, naglibot din tayo sa iba't ibang mga bahagi ng U-Belt. At naobserbahan din natin dito, inaasahan natin na kaunting ulan lang lalo na sa Espanya Boulevard, babahain na agad. Pero naobserbahan natin ngayon na kahit tuloy-tuloy yung buhos ng ulan, malakas ang ihip ng hangin, hindi pa tayo nakakakita ng mga lugar na binabaha, lalong-lalo na dito sa Espanya Boulevard. Mga puddles lang yung nakikita natin, mga maliliit na ipon lang dito ng tubig. At malaking contribution din dyan, panigurado, ay yung mga pumping stations. Dito sa Espanya, 5 kasi ito eh. Ito yung bahagi ng MMDA na fully pa operational na itong 71 na pumping stations. Yung pinakahuli yung Sunog Apog at lahat nga yung ng 36 dito sa 71, in-upgrade sa tulong ng World Bank. Kaya ngayon, medyo nakikita pa natin na kaya pa naman na bumiyahe, yun nga lang kailangan pa rin silipin talaga kung kakayanin ba yung lakas ng buhos ng ulan, lalong-lalo na para sa ating mga motorista. Cheryl. Nagkaroon ka rin ba na makausap yung ilang mga kababayan natin na sumasakay dyan, mga commuter maybe, or yung mga nagnenegosyo kung apektado ba sila ng ating panahon, masamang panahon? Yes, Cheryl. Kanina nung naglibot tayo sa U-Belt, nakasakay tayo sa e-trike. Si Kuya Ed ang pangalan niya. At habang naglilibot tayo, nakausap natin siya, nasabi niya, iba yung epekto talaga sa kanila ng lakas ng ulan. Dahil unang-una, magiging matumal daw ang kanilang mga biyahe dahil nga nasa bahay daw, suspended ang mga klase, kaya madalang ang mga pasahero sa kanila. Pero bukas naman din daw sila na mag-abot din ng tulong, lalong-lalo na pagka may sitwasyon na may makikita silang stranded sa daan. Pero para din naman sa mga special trips na nangangailangan ng mas convenient daw na pamamaraan ng pagbiyahe, nasa 50 pataas naman daw ito at bukas naman daw silang pag-usapan kung nahihirapang bumiyahe ang ating mga commuters. Cheryl. Alright, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mobile Journal, Merymon Reyes. Higit sa bagyong Karina, mas dapat daw na bantayan lalo ng mga taga Metro Manila ang hanging habagat ayon yan sa Pag-asa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Gabagyong ulan, ganyan na lang ang dalang epekto ng hanging habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Ang Metro Manila, wala ring takas. Sa tindi ng ulan, napalusong na lang sa baha ang dalawang lalaking ito kaninang madaling araw sa Sukat Road, Parañaque. Pahirapan daw ang pagsakay kaya no choice kundi maglakad na lang. Wala na rin po masakyan dun eh. Opo, nilakad na lang po namin. Galing po kasi yung trabaho, out po namin alas 12. Matindi rin ang sinapit ng mga bahay na nakatayo sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Inaanod na kasi ang bahay na gawa sa light materials at nagpalutang-lutang na sa dagat. Kinakabahan kasi siyempre yung mga bahay namin parang dinuduyan. Kasi lang kami sa ibabaw ng dagat eh. Ayon sa Public Information Office ng Manila Local Government, nasa 25 pamilya ang kinailangang ilikas. Pansamantala muna silang pinatuloy sa Delpan Evacuation Center. Paliwanag ng Pag-asa, ang sunod-sunod na araw na pag-uulan ay dahil sa epekto ngayon ng hanging habagat. Mas lumakas yan nang tumindi pa ang bagyong Karina. Yung mga pag-ulan po ng habagat, itong nararanasan natin ngayon,
Itong mga areas lamang na affected nitong rain bands ng bagyo ay ilang areas lamang ng Northern Luzon kumbaga. So the rest of the country, itong mga cloudiness and rainfall na naobserbahan natin ay parte po ng habagat na hinahatak ni Typhoon Karina. Bagaman nakatakdang lumabas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Karina Huwebes ng umaga, posibleng magpaulan pa rin ang habagat hanggang sa humina ito pagpasok ng weekend. Una nang sinabi ng Pag-asa na hanggang 3 ang bagyong posibleng makaapekto sa bansa ngayong Hulyo. Kaya matatandaan itong nakalipas na araw na tila naghahabulan ang 2 bagyong Butchoy at Karina sa loob ng PAR na parehong pinalakas ang habagat. Sa ngayon, hindi inaalis ng Pag-asa ang posibilidad ng pamumuo muli ng bagyo bago matapos ang buwan. Kaya paalala sa publiko para mas handa at ligtas, manatiling updated sa lagay ng panahon. Mobile journalist Francis Orcio po, hatid ang mukha ng balita. Sa iba pang balita sa Pulsa Video, ang panghahampas ng baril ng isang lalaki sa Maynila. Tiyempong may pinatutupad na gun ban kaya dagdag ito sa isasampang kaso sa kanya. Magbabalita si Dave Abuel. Palingalinga ang lalaking ito nang makita sa CCTV sa Sampaloc, Maynila linggo ng gabi. Maya-maya umapir ang nakadilaw na si alias June. Nilapitan niya ang lalaki saka ito hinampas ng dala niyang baril. Lumayo ang lalaki pero humabol pa si alias June at muli itong hinampas. Sa investigasyon, pinapalis daw ni June ang nakatambay na lalaki noon sa isang jeep. Dala siguro ng kanilang kalasingan at nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan hanggang sa nagkaroon na ng pagtatalo. Hindi nakita sa CCTV pero pumutok daw ang baril pagkahampas sa lalaki. Buti na lang at may pulis malapit sa lugar na agad rumisponde at hinuli ang sospek. Hindi man tinamaan ng bala, porsigido ang biktima na panagutin si alias June. Para matuto ko malaman mo kung gaano yung pinaggagawa mo. Maharap si alias June sa reklamong grave threat at physical injury. Dagdag pa sa asunto ang kawalan niya ng permit to carry at paglabag sa gun ban dahil sa SONA. Sagot naman ng sospek. Sa korte na po ako masalita, sir. Sinunog at pinaghahampas ng mga relihista ang effigy ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa Commonwealth Avenue sa Quezon City nitong Lunes. Sinunog din nila ang isa pang effigy na tinagurian nilang Chimpanzee of War malapit sa tanggapan ng Commission on Human Rights. Bahagi ang mga ito ng kilos protesta kasabay ng ikatlong SONA ng Pangulo. Pagkatapos, nagmarcha ang mga relihista sa tapat ng Diliman Doctors Hospital. Nagbarikada naman ang mga pulis at hindi na pinayagang dumiretso ang mga nagrally sa batasang pambansa. Sa Maynila, hindi na pinaabot ng minjola ng mga pulis ang mga demonstrador. Sinubukan pang makipagnegosasyon ng mga relihista pero hindi talaga sila pinayagang makalusot. Ayon sa NCRPO, ito na raw ang pinakamapayapang SONA dahil hindi raw umabot ang mga relihista sa inaasahan nilang bilang. Pero hindi raw nila papalagpasing maparusahan ang mga nagsunog ng effigy na mahigpit nilang ipinagbabawal. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Effective today, all POGOs are banned. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Kung mga kababayan, alam kong damang-dama ninyo ito. Hindi natin winawalang bahala ang inyong mga hinain at hirap na dinaranas.
Nagsasagawa rin tayo ng mga kaugnay na hakbang upang pababain ang presyo at madagdagan din ang ating supply ng pagkain. Patuloy tayo sa pagdadagdag ng mga infrastruktura ng kuryente na magpapababa ng presyo. Ilan lang yan sa highlights ng ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon na pinalakpakan at nakatanggap ng standing ovation. Partikular na ang pag-ban sa lahat ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Para pag-usapan yan, magkakasama natin si Senator Win Gatchalian na isa sa nangunguna sa investigasyon ng POGO sa Senado. Magandang tanghali po sa inyo, Senator. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl. Good afternoon sa ating mga televiewers. Senator Win, very clear po ang sinabi ng Pangulo na all POGOs are banned effective yesterday. Handa naman daw sumunod po ang PAGCOR pero marami raw maaapektuhan, kabilang nga po itong 27,000 Filipino workers. Ano po ang intervention kaya yung maaaring gawin ng ating pamahalaan para nga sa mga maaapektuhan nating kababayan? Actually, 20,000 yung maapektuhan at sisiguraduhin natin na makakatanggap sila ng tulong galing sa ating pamahalaan. Tinignan rin namin yung mga quality ng mga manggagawa na nagtatrabaho sa POGO. Marami sa kanila ay IT, marunong sa information technology. So ibig sabihin, madaling hanapan sila ng kapalit na trabaho. Yung mga rank and file tulad ng drivers, utility, yan ang dapat nating tulungan, no? Para mabigyan sila ng hanap buhay o mabigyan sila ng temporary na trabaho. Pero hindi natin pababayaan yung ating mga kababayan. Sisiguraduhin natin na makakatanggap sila ng tulong. Paano rin po mapupunan yung mawawala sa ating tinatayang sinasabing 14 to 15 billion pesos? Nakita po mula rito. Actually, ano yan? Divided into two, no? 10 billion ang ibinabayad ng POGO sa BIR at 5 billion ang ibinabayad sa PAGCOR. Maliit yan kukumpara natin sa laki ng kinukolekta ng ating bansa. Less than 0.5% yan ng total collection ng ating bansa. Kaya hindi natin mararamdaman kung yan ay nawala dahil maliit lang yan sa kabuuan ng koleksyon ng buong Pilipinas. Pero ganun pa man, naniniwala ako, Cheryl, na hindi natin pwedeng isakripisyo o ikompromiso yung seguridad at katahimikan ng ating bansa. Walang amount, walang halaga na pwedeng ipalit pagdating sa peace and order. Hindi natin pwedeng isalang-alang yung peace and order ng ating komunidad. Ang sinasabi po noon ng PAGCOR ay hindi naman yung legal na POGO ang problema, yung illegal. At ngayon nga po, ang pangamba pa rin nila ay baka lalong dumami pa yung underground POGO. What's your take on this, Senator Win? Actually, pag titignan natin itong mga na-raid, Cheryl, lahat to ay legal eh. Lahat sila may papeles, meron silang lisensya, nag-apply sila. Kung nasundan nga natin, gumamit pa sila ng mga maka-impluwensyang mga tao para kumuha ng lisensya. So ibig sabihin meron silang lisensya, no? At meron silang papeles, pero sa likod ng lisensya na 'yon ay mga criminal activities at krimen ang ginagawa nila. Kaya nga sabi ng ating Pangulo, siya na mismo nakakita nito, sabi niya in guise of gaming or in guise of the license. Mga criminal activities ang ginagawa nito tulad ng torture, human trafficking at iba pa. Siya na mismo nagsabi ito at yan din yung nakita namin sa pag-imbestiga namin. Senator Win, linawin lamang po din natin na yung POGO ay parte lang ng Internet Gaming License o IGL. Para po sa marami sa aming hindi nakakaintindi, pakipaliwanag lamang po yung mga klase ng Internet Gaming, Sen. Tama. IGL yan yung pinakakabuuan. May dalawang modelo ng IGL. Isa yung offshore, ito yung POGO na kumukuha ng taya galing sa labas. At pangalawa yung e-gaming, ito yung kumukuha ng taya dito sa Pilipinas. So yung mga e-gaming, marami na tayo nakikita nito. In fact ako, nakakakita na ako ng marami. No? Parang dahan-dahan sila umuusbong. At itong e-gaming, ang kanilang merkado ay tayo, mga locals. Ang POGO, ang merkado naman nila
ay mainly China. No? So yung ang ibinand ng ating Pangulo ay yung POGO dahil Philippine Offshore Gaming Operations. Kaya yun yung klaro na ibinand. Ayon po kay House Committee on Ways and Means Chairperson at Albay Representative Joey Salceda, dapat daw makahanap ng paraan na wag maapektuhan ang buong IGL sa gagawing ban. Paano natin ito matitiyak po? Gagamit yan ng technology, ng teknolohiya. So, yung POGO kasi kumukuha ng taya sa labas at yung lisensya nila ay pinapayagan silang kumuha ng taya sa labas. Yan ay hindi napapayagan ngayon. Ngayon, alam ko rin meron na na-issue ng mga lisensya doon sa mga e-gaming, ang tawag nila. Ito yung mga kumukuha ng taya dito. Yan ay, ako personally, minomonitor ko yung sitwasyon yan at minomonitor ko kung meron bang masamang impluensya sa ating mga kababayan. Kung matatandaan natin, Cheryl, yung e-sabong. Yes, just like that. E-sabong kasi e-gaming yan eh. Yes. Ang e-gaming kasi maraming klaseng gaming. May e-sabong, may e-bingo, may e-poker, may e-blackjack. Marami yan eh. So, yung e-gaming, ang minomonitor namin ngayon, aminado ako na bago-bago ito, no? At minomonitor namin kung meron bang masamang impluensya yan sa ating mga kababayan. So, pwede rin po kung may nakita kayong ganito nga po na pang-aabuso or naaabuso na or na-impluwensya na tayo kasi they're very aggressive. Napakalakas nila sa marketing. Talaga pong, at sabi nyo nga, tayo ang target. Hirap na nga ang marami sa Pilipino, tas tatargetin pa ng ganitong kaliwat ka ng e-gaming. Don't you think na dapat din ay talagang mas matutukan po ito at ma-monitor, Senator? Correct. So, ulitin ko yung POGO, no? Yung Philippine Offshore Gaming Operations, banned na yan. Hindi na sila pwedeng mag-operate sa atin. So, yung mga kasalukuyang lisensya ay kakanselahin na yan at bibigyan sila ng panahon para umalis ng ating bansa. Hindi na rin pwedeng mag-issue ng bagong lisensya ang PAGCOR pagdating sa POGO. Yung e-gaming yan ay bago-bago, no? At tama ka, ako ngayon ko lang nakikita yung pag-usbong nito at personally minomonitor ko ito kasi ayaw kong mangyari sa atin yung nangyari sa e-sabong eh. Na ultimo mga bata, pati yung pinakawalang pera, yung pang tumataya na mas malaki. No? So marami tayong narinig ng mga hindi magagandang kwento tungkol sa e-sabong. Ayaw ko rin mangyari yan. At minomonitor namin itong operasyon na ito. And it's good to know na kahit bago pa maging malala katulad ng e-sabong ay tinitignan nyo na po yan at binabantayan nyo dyan sa Senado. Samantala, Senator Win, sa kabila po ng ban, una nyo nang sinabi na tuloy yung investigasyon nyo sa POGO. Ano pa po ang mga aasahan ng publiko dito? Cheryl, hindi sapat yung raid at may dinideport tayo. Importante may makulong. Importante may nahatulan. Kahapon, kanina umaga nabasa ko na ang DOJ ay mayroong hearing kahapon at hindi rin sumipot si Go Huaping aka Alice Go. So ang ibig sabihin nito, itong mga taong to ay umiiwas sa batas natin at umiiwas sa yung paghahatol sa kanilang mga ginawa. So kaya kami tuloy-tuloy yung aming pagdinig hanggat merong makulong at merong managot dito sa mga ginawa. Senator Win, bukod po sa POGO ban, isa pa sa itinuturing na highlights po ng SONA yung matapang na pahayag kaugnay sa West Philippine Sea ng Pangulo. Ano po ang naging reaksyon nyo when you heard this? Ako, napatayo ako. In fact, dalawang sa kanyang talumpati yung pagban sa POGO at itong matapang at klarong statement pagdating sa West Philippine Sea. Itong dalawang topic na ito ang napatayo ako, no? Nabigyan ko ng standing ovation. Dahil mahalaga na malaman ng buong mundo, hindi lang ng China, but ng buong mundo, na hindi tayo magbibigay ng kahit anong spasyo o kahit anong lugar dyan sa West Philippine Sea. At klaro rin sa buong mundo na ipaglalaban natin yan. Klaro rin sa buong mundo, kasama ang China, na atin yan. No? Very clear na sinabi ng ating Pangulo. At very clear rin na tayo ay gagamit ng tinatawag nating rules-based order. Na hindi porket malaking bansa ay pwedeng mang-api sa mga maliliit na bansa. Malaki man o maliit,
dapat sumunod sa rules-based dahil yan ang tamang paraan. Pero alam ko na ang ating pamahalaan ay bukas rin sa pag-uusap, bukas rin sa dialogo at bukas rin sa diplomasya at yan rin ay sinusuportahan ko. Importante alam ng buong mundo kung ano ang ating paninindigan pero dapat bukas rin tayo sa dialogo dahil para makahanap tayo ng solusyon sa ganung paraan. Natalakay din po ang reforma sa edukasyon sa pamamagitan ng digitalization. Kontento po ba kayo rito, Sen? Ako ay una-una yung pagtalaga kay Secretary Angara, napakalaking bagay yan. Para sa akin yan ay umpisa sa malawak na reforma na gagawin sa Department of Education. Naumpisa na ito ni Vice President Sara at alam ko dahil nga sa karanasan ni Secretary, naumpisa niya ni Vice President Sara at alam ko dahil sa karanasan ni Secretary Angara, yan ay maipagpapatuloy at higit yan pa. Member ng Education Commission si Secretary Angara at marami siyang solusyon sa mga problema natin sa edukasyon. At ako naniniwala na tuloy-tuloy na yan yung pag-improve natin sa ating education system. Senator Win, ano pa yung mga tumatak sa inyo mula sa SONA ng Pangulo kahapon at ano yung sanay nadinig nyo na hindi nasabi ng Pangulo? Alam mo, Cheryl, ang SONA kasi ay lahat tayo may gusto tayong marinig. Ano? At talagang napakahirap na sabihin ng Pangulo lahat ng issues ng bansa at napakahirap rin na ipaliwanag niya yung mga solusyon dahil nga typically ang SONA is 1.5 hours lang. At talagang pinipili dito yung pinakamahalaga. Pero para sa akin, ang pinakamahalaga sa akin na discuss niya, no? Personally, yung na pag-usapan. Una, yung pag-ban sa Pogo. Pangalawa, yung pagtututok sa sistema ng edukasyon natin. Pangatlo, at binuksan ito ng ating Pangulo, yung problema natin sa inflation, no? Sa pagtaas ng presyo. Pinag-usapan niya ito ng mahaba, no? Pagkain at kuryente in particular. At mahalaga yan na dapat aminin natin na hirap ang ating mga kababayan sa ganitong pagtaas ng presyo at gumagawa tayo ng solusyon para matulungan sila. Nakaka-2 taon pa lamang naman po ang Marcos administration, but how will you assess yung kanilang pamumuno at ano yung maibibigay niyong score sa kanyang ikatlong SONA? Ako kahapon, base sa narinig ko, bibigyan ko ng 9 out of 10. Actually, tumaas yun, no? Kumpara sa unang mga grades ko. 9 out of 10 dahil yung Pogo ay, again, no? Napakalaking bagay yung Pogo eh. Dahil may domino effect to, Cheryl. Dahil sa Pogo, sumama yung imahe natin. Kahit anong ligaw natin sa mga mamumuhunan sa ating bansa, hindi pupunta yan dito kung nakikita nila may torture at human trafficking. At dahil wala na yung Pogo, naniniwala ako na yung mga investors ay papasok na sa atin. Ang kailangan na lang natin makita, at ako naniniwala naman ako mangyari ito, ay yung pag-ayos sa sistema ng edukasyon natin. Yan siguro yung last 1 point na ibibigay ko para maging perfect grade. Pero sa pagtatalaga ni Senator Angara, naniniwala ako na mangyayari yung pagsasaayos ng sistema ng edukasyon natin. Marami pong salamat sa inyong oras, Senator Win Gatchalian. Magandang tanghali. Matapos na hindi dumalo o makinig sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon, naglabas ng sariling accomplishment report si Vice President Sara Duterte. Sa Facebook page ni VP Sara, ipinost ang 100,000 umanong mga natulungan ng kanyang medical, educational at relief assistance. Kasabay niyan, milyon na rin ang nabiyayaan ng mga pa-feeding program at libreng sakay ng Office of the Vice President, habang libo-libo na raw ang beneficiaries ng kanyang burial, food box at livelihood assistance. Una nang sinabi ng Vice Presidente na sa Bohol siya nagtungo kahapon para makiluksa sa mga kababayan natin doon na namatayan ng acting governor. Ang kampo naman ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, itinangging may kinalaman ang grupo nilang Hakbang ng Maysug sa nag-viral na edited video ni PBBM na umano'y humihit-hit.
Pero matutuldukan lang daw ang issue kung kakasa sa hamon na drug test ang Pangulo. Wala pang tugon dito ang palasyo. Susunod, Presidential Anti-Organized Crime Commission handa na raw sumunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na ipagbawal na ang pogo. Pulis na magdamag nag-surveillance sa Negros Oriental patay matapos madisgrasya sa motor. At mga players sa susunod na PBA season pwede nang mag 4-point shot. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Nakatakdang isagawa sa Cebu City ang taunang pagtitipon ng contact center sa buong bansa. Yan at iba pa sa balitang dako ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Mayong Otto Sheriff, arangkada na bukas ang taunang Contact Islands Conference dito sa Cebu City kung saan magtitipon ang nasa 125 BPO firms sa bansa. Ayon sa chairman ng Contact Center Association of the Philippines o CCAP na si Albert Mitchell Locsin, tinatarget kasi nila na by 2028, 2.5 million Filipinos ang mabigyan ng trabaho at tumalo sa $59 billion ang kita. Itong nakarang taon, 1.7 million Filipinos na ang nabigyan ng trabaho ng contact centers o BPO companies sa bansa, habang nasa $35 billion na ang kanilang revenues. Pakinggan natin ang pahayag dyan ni PLDT First Vice President and Head of Enterprise Albert Mitchell Locsin. We're growing faster than expected. So from the original target in 2028 roadmap to the 2 million jobs, we're going to exceed we might hit our stretch target of 2.5 million FTEs. That's 50 billion. That's 50 billion US dollars in revenues by end 2028. Para matupad yan, bukod sa Metro Cebu at Metro Manila, planong palakasin ang contact centers sa Davao, Iloilo, Bacolod. Tinitingnan din ang expansion sa mga bagong digital cities katulad ng Cagayan de Oro, Puerto Princesa at Batangas. Yan ay lalo't hindi lang mga call agents ang in demand ngayon, pati medical practitioners, nurses at engineers ay hinahanap din para sa mga remote jobs na malalaki ang sahod bawat buwan. Handa naman daw ang mga telco at internet para sa mga expansion ng BPO. Pero may isa pang problema. Pakinggan natin si CCAP Board of Director Heidi Enriquez. It's the power and energy source stability that's remaining as an issue. Kasi nga, kung magtitiwala ka lang doon sa what's available, what's locally distributed, then that most of the time fails. Sa iba pang balitang dako, Cheryl, nagluluksa ang PNP Central Visayas dahil sa pagkamatay ng isang batang pulis sa Negros Oriental. Galing ang 25-year-old na si Lieutenant John Del Mayo sa isang police surveillance operation sa Gihulngan City, Negros Oriental noong July 20. Nauna raw siya sa kanilang convoy, pero habang pabalik na ng kampo, nawalan ng kontrol ang motorsiklo nito at bumangga sa gilid ng daan. Nakita na lang siya nakahandusay ng kanyang mga kasama sa daan. Si Mayo ay tubong Oriental Mindoro at nadistino sa 2nd PMFC ng Negros Provincial Police Office. Nangako naman si PRO 7 Director Brigadier General Anthony Abirin na bibigyan ng proper honor at financial benefits ang pamilya ng batang pulis. Mao kini ang mga balitang dako karong adlaw gikan sa Subo. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. No-show ulit si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa ikalawang preliminary investigation ng kanyang kasong human trafficking. Kahapon, dapat nakaschedule na maghain ng counter affidavit ang alkalde sa Department of Justice. Pero hindi ulit siya nagpakita. Sa kabila nito, nagharap ng 4 na bagong testigo ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na magpapatunay daw ng mga iligal na aktibidad sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban. Humarap din sa DOJ kahapon ang isa pang bagong respondent na dati ring empleyado ng pinasarang Pogo. Dahil sa mga bagong testigo, humiling ang kampo ni Guo ng 2-week extension para makapagsumite ng counter affidavit.
Let not anyone pacify his conscience by the delusion that he can do no harm if he takes no part and forms no opinion. Bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing. He is not a good man, mga minamahal kong kababayan. Lagi po nating labanan ang mali at ang masama. Lagi po nating ipaglaban ang tama at ang mabuti. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Nagpahayag ng suporta ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na i-ban ang lahat ng pogo sa bansa. Handa raw ang ahensya na makipag-ugnayan sa DOJ, Anti-Money Laundering Council, Bureau of Immigration, PNP at NBI para ipatupad ang utos ng Pangulo. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Ginoong Winston John Casio, ang tagapagsalita ng PAOK. Magandang tanghali po sa inyo, sir. I never listened to you. Mr. Casio? Yes, ma'am. Go ahead po. Opo, si Cheryl Cosim po. Bilang ahensya na isa po sa mga nangunguna sa pagsawata ng POGO, ano po ang reaksyon nyo dito nga po sa utos ni Pangulo na iban na nga ito sa bansa? Well, magandang hapon. Cheryl, pasensya na, ongoing kasi yung congressional hearing. Well, yung reaction namin, basically, we're elated, no? Excited kami doon sa pronouncement ng Presidente kasi this would mean na we would be able to call on the different agencies of government po na tulungan tayo dito sa mga pagpapasara na itong mga iba't ibang mga scam farms na nagkalat sa buong bansa po natin. Binigyan po ng Pangulo ng hanggang Disyembre ang PAGCOR para i-wind down po at ipahinto na ang lahat ng POGO operations. Sapat na panahon po kaya ito kakayanin? Well, we've got a good, we have a list of 58 po na immediate priority po natin, ang mga scam farms. So, yun po yung unahin natin. So, we'll share the intel with the different law enforcement agencies po. Then, we'll proceed with their neutralization po. So, sa palagay namin, with the help of the PNP, the ILG, sa pangunguna ni Secretary Abalos po, DOJ, sa pangunguna ni Secretary Remulla, kakayanin ho natin ito, ma'am. By God's grace, kaya natin ito. Pero sir, dapat hindi na maging problema yung listahan ng legal na POGO kasi sasabihan lang naman yan that they have until December. Talagang ang focus pa rin po magiging focus pa rin ng PAOK ay yun pong illegal. Na ang pangamba po ng marami din ay baka lalo lang dumami ang illegal na POGO dito sa utos po ni Pangulo na total ban sa POGO. Ay di po. Yung 58 po na nasa listahan po natin, yung po yung mga illegal na, ma'am. So, mas mapapabilis na yung pag-neutralize natin kasi meron na kaming listahan, no? Nasaan po sila, ano yung mga operations nila. So, medyo mas madali na po sa amin yon. Yung 43 naman po, na kay PAGCOR na po nakadepende yon. Mas madali na po nilang mapapasara yon kapag sila naman ang primary regulator ng mga yon. So, ang focus po namin sa PAOK, PNP, NBI, ay yung mga illegal, ma'am. So, kung ang pangamba ay magtatago sila underground, hahanapin ho natin sila, ma'am. Total, meron na tayong listahan, identify na rin naman po natin ang mga ito. Yun pong 58 na sinasabi nyo, ito na po ba masasabi natin na total na numero or pwedeng mas marami pa dito? No, ma'am. Yung 58 po na yun po yung mga talagang talamak po yung kanilang scanning activities. Yung talagang nasa radar po namin. Yung iba po, hinahanap pa po natin, pero sa bawat nahuli ho kasi natin scammer, ma'am, sa mga bosses, mga managers na ganyan, we are being led to the other operations, yung pang mga scam farms. Kaya kung ma-neutralize natin, Cheryl, itong 58 na ito, I'm sure they will also lead us to the other scam farms po. And so far, sir, kamusta yung inyong pagtugis dito sa illegal POGO hubs outside Luzon? Medyo, yun ang aming challenge, actually, to be honest with you, ma'am. Cheryl, no? Kasi their distance away from the Metro Manila provides them their relative immunity from our operations, no? Pero rest assured po,
kapag nakuha na natin itong mga nandito sa Luzon, susunod na po natin yung nasa Visayas at Mindanao. Hindi nyo ho ba kakailanganin or nag-request ho tayo ng karagdagang tao from the Office of the President para mas mapabilis po yung inyong pagtugis dito sa mga illegal pogo hubs outside Luzon? Una ma'am, yung DILG under Secretary Avalos, they've got their own task force. Ito po yung task force teamer. So I would imagine they would do a parallel action against this scam hub. No? Kami naman po dito sa PAOK, sa komisyon, kami po ay magre-regroup, mag-uusap-usap po kami kasama yung ibang miyembro ng task group, DOJ, Immigration, FBI, and the like, para mapag-usapan mo namin kung how we would proceed with the other scammers. So, siguraduhin namin ito. Rest assured, ma-neutralize po natin, makakasuhan, then mapo-forfeit po natin yung kanilang mga properties, and we will deport those that we cannot criminally charge. Paano po makakatulong, Sir Winston, yung ordinaryong Pinoy sa pagtukoy kung may pogo hub sa kanilang lugar? Ayun nga po, this requires a whole of nation approach. I would like to enlighten them via the red flags na nakikita po natin. Una, yung primary red flag po dyan is syempre the influx of foreign nationals that you see in their local po. So, if they are unable to explain their presence, the reason why they are in that particular area, una, red flag na po yun. Pangalawa, if all of a sudden biglang merong grupo ng mga foreign nationals na bulto-bulto kung magrenta ng mga properties po, mga condominium, mga apartment complexes, that's another red flag. Then third is, kapag nakita po natin na nag-set up sila ng kanilang sariling mga groceries, yung mga ganun po, that's another red flag. So basically itong tatlong ito po, ang una namin napapansin ng mga red flags mobility of foreign nationals. Pangalawa, yung kapag narentahan nila ay bulto-bulto na mga complexes, mga residential commercial area. At pangatlo, kapag nag-set up sila ng kanilang sariling restaurant, mga groceries, yun, red flag na talaga yun, yung tatlong yan po. So talagang malaking bagay po ang may tutulong sana ng DILG on this, like the barangay officials. I-report kay mayor and then the mayor, di ba, patitignan para matulungan po ang PAOK. Yes po, yes po. Kaya kami po ay nagpapasalamat kay Secretary Avalos sa binuo ng task force. Kasi isa pong elemento noon, syempre, ay yung pakikipag-ugnayan, coordination ng iba't ibang ahensya ng gobyerno doon po sa mga LGUs. If the LGUs will be proactive and the local community down to the level of the barangay will be proactive, mas lalakas po yung laban natin dito, Cheryl, sa mga scam farms sa mga ito. Marami pong salamat sa inyong oras. PAOK spokesperson Winston John Casio, magandang tanghali po. Matapos ang State of the Nation address kahapon, sa Batangas naman pumunta si Pangulong Bongbong Marcos. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Matapos ang kanyang ikatlong State of the Nation address kahapon, pinangunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggunita sa ika-160 taong kaarawan ng bayani na si Apolinario Mabini sa Tanawan, Batangas. Kaisa ako ng sambayan ng Pilipino sa pagdiriwang ng ika-160 anibersaryo ng kapanganakan ng ating minamahal na bayaning si Apolinario Mabini. Sa araw na ito, inaalala at pinaparangalan natin ang dakilang paralitiko na nag-alay ng kanyang makabuluhang buhay para sa ating bayan. Inilatag din ni PBBM ang naging kontribusyon ni Mabini para sa bayan, kabilang ang mga akdang naisulat niya na nagsilbing gabay ng mga revolusyonaryo. Hindi rin daw naging hadlang ang kalagayan o kapansanan nito. Ang kalagayan niya ang siyang nagbigay lakas sa kanya na gamitin ang talas ng kanyang isip bilang sandata laban sa kawalang katarungan, pang-aabuso at pang-aapi sa mga kapwa Pilipino. May panawagan naman ng Pangulo sa mga kabataan at bagong henerasyon. Tinatawagan ko ang mga kabataang Pilipino ngayon na gawing inspirasyon at halimbawa ang buhay ni Apolinario Mabini upang magpunyagi sa buhay.
Naway higit sa maunawaan ng mga nakakabatang henerasyon ang kanyang mga pilosopiyang pampolitika at panlipunan upang sila ay mahikayat na mag-ambag sa pagsulong ng ating bansa. Matapos ang programa, inikot din ni PBBM ang museo ni Apolinario Mabini. Kasabay ng Kaarawan ng Bayani, ito na rin ang simula o culmination ng National Disability Rights Week na layuning isulong ang inclusivity at accessibility para sa mga PWD. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Tag-ulan na pero marami sa mga kapatid nating magsasaka sa Isabela ang hindi pa rin nakakabangon sa matinding epekto ng El Nino noong mga nagkaraang buwan. Kaya naman binisita na sila ng Alagang Kapatid Foundation para mahatiran ng tulong. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Problema na ngayon ang ulan, pero maraming mga kapatid natin ang talagang naapektuhan ng El Nino nitong mga nakaraang buwan. Sa Isabela, kasama sa mga lubhang naapektuhan ng El Nino, ang mga magsasaka ng bayan ng Tumauini at Santiago, si Tatay Florante, na uwi sa wala ang lahat ng dugot pawis sa pagtatanim. Natuyot lang kasi ito lahat at sa laki ng kanilang lugi hanggang ngayon, hindi pa sila muling nakakapagtanim. Meron din konti sir, pero ang malayo pa sa puhunan. Hindi pa sir, nandiyan pa lang, nakatiwangwang pa lang. Hindi pa rin sigurado sir kasi hindi natin alam ang panahon. Lalo na ngayon ay parating ang tag-ulan. Buti na lang, dumating ang Alagang Kapatid kasama ang Department of Agriculture Region 2 kasama si Tatay Florante sa humigit kumulang 6 na ramon sa saka na nabigyan ng vegetable seeds at training sa organic farming. Napakalaking tulong sa mga ating maliliit na farmers upang makapag-umpisang muli at nabigyan ng kahit konti man lang, ito po'y napakalaki na po sa kanila. Sa tulong naman ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, napamahagi rin ng tig-10 kilong bigas. Take home ng mga benepisyaryong magsasaka, nakapamigay din ng mga bitamina at mga hygiene items para iwas sakit, lalo't tag-ulan na. Uso na ang trangkaso. Ginagawa ng simbahan upang extend ang tulong sa mga nangailangan katulad ng samantanan ng tagtuyot, samantanan bago anumang klaseng kalamidad na nangyari sa siyudad ng Santiago. Maaraw man o maulan, magtutuloy pa ang pagtulong ng Alagang Kapatid Foundation sa mga nasalanta. Kung gusto ninyong makiisa, mag-message lang sa kanilang Facebook page. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Magandang tanghali mga kapatid. Viral sa social media ang 12 magkakaibigan na senior citizen na ang tawag ay Grupo Kwadro. Ang weekly bonding kasi nila ay magpinta at lumikha ng mga obra. Kayo mga kapatid, anong favorite bonding nyo na magkakaibigan? Tara samahan nyo ako at magtatanong tayo dito. Ano po, usually kumakain lang sa labas, nagkakape, tapos hangout. Ganun lang po. Ba't ginagawa niyo? Kasi po, working na, mahirap nang mapagtugma-tugma yung schedule. Minsan kahit nag-message siya sa messenger, hindi na rin nakasagot. So, yun. Yun po. Usually po, pumunta kami sa cafe para mag-chismis. Coffee, sir. Coffee. Coffee. Minsan, tumatambay lang sa parking lot. Chill. Wala akong barkada eh. Hindi, kami sa church. Minsan nagbabanding kami, nagluluto kami ng pagkain. Tapos kantahan, ng mga praise and worship, ganon. Uminom, tsaka uminom ulit. Pura inom lang mo. Siyempre, maglaro ng computer, tsaka kumain sa Makche. Ako ang inyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. May bagong aabangan sa PBA Governors Cup sa susunod na PBA season. Pwede nang tumira ang players ng mas malayo at maka 4 points. Ang 4-point shot ay yung mga tirang mas malayo
sa 27 feet. Mananatili pa rin naman ang 3-point line na nasa 23 feet. Hindi na bago ang rule na ito sa PBA. Dati na itong ginamit sa huling 2 All-Star Games. Bukod sa 4-point shot, plano rin ng PBA na magtayo ng sariling arena. Pero naghahanap pa sila ng lote sa Metro Manila para rito. Hola mga kapatid, as expected, marami pa rin ang agaw pansin sa binansagang SONA Fashion kahapon. Isa yun sa mga talagang inaabangan pag State of the Nation season. At syempre, bidang-bida ang mga damit at yung mga Filipino designers and textiles. Narito po ang report. Simple pero with a statement. Ganyan ang peg ng SONA 2024 Fashion. Bonggang-bongga man ang red carpet, pero hindi raw ito pang fashion show. Ito ay magsisilbing daan para sa mga VIP guests ng State of the Nation 2024 para ipakita ang mga Philippine textile at galing ng mga Filipino designers sa paglikha. At syempre dahil nga napakalaking event nito at napakadami ng eyeballs sa makakita nito, ito na raw ang paraan nila para syempre ibida ang likhang atin. Si Senate President Cheese Escudero, hindi lang Mrs. at Senate Spouses President na si Heart Evangelista ang kasama, kundi pati mga anak na sina Jessie at Kino. But the only thing that's new today is that we have the 2 kids with us. So I'm very happy. New. Nagpa-practice pa yan. Walang embellishments ang outfit ni Heart, na simple yet ethereal white by Michael Leyva. Agaw eksena naman ngayong taon ang asawa ni Mayor Lucy Torres na si late Representative Richard Gomez dahil back in his hunky era, ang actor-politician. Hindi sapat yung gwapo, kailangan mas gwapo. Classic barot saya with an LGBT twist ang outfit ni Senadora Risa Ontiveros. Mga nananawagan sa amin lahat sa Kongreso, ipasa na yung SOGS Equality Bill. Inspired sa Pangasinan, may green bangus weaved ensemble ang suot ni Congressman Toph de Venecia. Rug-inspired Inabel skirt naman ang suot ni Rachel Peters Villafuerte na misis ni Congressman Migs ng Camsur. Bidang-bida rin ang traditional Mindanaoan textiles, gaya ng suot ng National Commission of Indigenous Peoples Head na si Jennifer Sibuglas na sinabay sa Blaan Day ng Gensan. Blush tones naman ang labanan ni na Press Secretary Daphne Paez at Tutsi Angara na misis ng ating bagong DepEd Secretary. Fresh like his new position. Yummy siya, yummy. Sa mismong SONA naman, napansin din ang kumikinang na asul na Filipiniana ng world champion na si Blessing May Abagat. Agaw pansin naman ang itim na Filipiniana ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas. Simbolo raw yan ang pagiging matatag na mga may kontra sa foreign military aggression. Ang barong naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, pagkakaisa ng kabataan ang tema. Napili natin ito kasi sa panahon na biyak na yung unit team tapos nagbabadya pa ang gera sa West Philippine Sea. Gusto natin ipakita ano ba ang unity ng mga kabataan. Nakasentro naman sa kahirapan ang kay Teachers Party List Representative Franz Castro. Ito ay statement natin. Isa sa mga pwedeng gawin ay dagdagan ng sweldo ng ating mga manggagawa, ng ating mga guro. Kaya kailangan may pagkain sa pesa. Una nang sinabing pinapaban sa SONA ang mga suot ng mga may mensaheng politikal, pati yung mga may derogatory o mapanirang salita. Pero giit ng Makabayan Block, panawagan lang naman ang mga mensahe sa kanilang kasuotan at hindi protesta. Ito viral! Yung nagkapatawaran na raw yung Cebu personality na si Jude Bacalso at yung staff member ng isang restaurant na kanya raw pinatayo ng 2 oras. Mismo si Bacalso ang nag-post na ginawa raw niya ito para matuto ng leksyon ang restaurant staff dahil tinawag siyang sir. Pero merong mga na-off sa ginawa niya. Si OG Diaz tinawag na entitled si Jude. Kung gusto raw pairalin ang gender sensitivity, dapat sensitive din sa nararamdaman ng ibang tao. Aminado naman na nag-viral na personalidad na kinulang siya sa kindness habang isinusulong ang kanyang advocacy. Kaya humingi na rin siya ng sorry sa management ng restaurant. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ.
At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Ako si Vanessa Sarno. Lalaban para sa bayan.